Good morning sa lahat ng mga visitors from Dasma. Hindi ko akalain na marami sila kasi nakausap ko last night, kahapon. Akala ko 3 lang ang pumunta dito. Ang dami pala. Praise the Lord. So we enjoy our one day, one day na parang vacation na rin doon sa Manila. Si Pastor ang na-enjoy talaga. Yeah, very relaxing yung ginawa nila. Sa amin naman is, nag-start ang meeting namin at 10 o'clock, up to 10 o'clock din ng gabi natapos. Yeah, praise the Lord. But we enjoy so much. We attended the Christmas party of MMR. No, kahapon, isang buong litson na baka ang kinain namin. Yeah, ubos lahat. Yeah, praise the Lord. Tapos, meron din kaming we came home not empty-handed. No, meron kaming tagi-isang backpack full of something na pwede naming ihanda sa Noche Buena. Praise the Lord. Yeah. Praise God. Okay, so by this time, ihanda na natin ang sarili natin to hear God's Word. Okay, so the text of the message today, a very short text found in 2 Corinthians chapter 9, verse 15. It is composed of 8 words lang. So, a very short verse in the Bible. 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Okay, it says, "Thanks be to God for His indescribable gift." Thanks be to God for His indescribable gift. Tiningnan ko sa Cebuano yung word na indescribable. Ang sabi ng Cebuano, kanang dili daw maasoy. No? Sa King James, dili maasoy. Nga, gasa sa Dios o sa ato ang modern nga Cebuano, dili masaysay nga gasa sa ato ang Ginoo. I don't know kung paano ito sasabihin sa Tagalog, indescribable. Hindi maipaliwanag na regalo ng Diyos sa atin. Praise God. So, ang tema ng message today is a gift beyond description. A gift beyond description. Okay, so parang hindi nalagay ng aking secretary yung title, pero ang title is a gift beyond description. Shall we pray? Our loving God, we thank you, Lord, for your goodness to each one of us. Thank you, Father God, for you are so wonderful. You are so great, Father. Lord, we ask your Holy Spirit to be with us today. I pray, dear Lord, that thou touch the hearts of every soul, Lord God, na andito ngayon, Panginoon. I pray, dear Father, that through these words, Lord, Father, Lord, masabtan namo Ginoo ang kahulugan, Amahan, sa kining dili masaysay, nga gasa nga imong gihatag kanamo. So God, I pray that you would bless each one of us today. Lord, anoint my lips, O God, my tongue, Lord, nga mo saysay sa imong pulong karon ngadto sa imong makatawhan. Lord, I need your fresh anointing, Lord. I need your power, O God. I need your unction, Lord. Hallelujah. Father, I pray that you would touch every heart today, O God. And Lord, I pray nga walay usa karon nga muuli Ginoo nga
Lord, empty ang kasing-kasing, but ang tanan, Lord, mapuno gayod sa imong presensya, mapuno sa imong bililhon nga mga pulong, Amahan. So God, thank you for blessing us this morning, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So we know that this time of the year that we are so concerned about choosing just the right Christmas gift to give to the special people in our lives. But let me ask you, have you ever received an indescribable gift? Naka-receive na ba mo og kanang gasa, gift nga di gyud masaysay? Have you ever received a gift that was beyond description? Church, I believe nga kitang tanan nakadawat og mga gasa. Pero all the gifts nga atong nadawat is ma-explain. No? Pero don't you know nga dunay gift nga gihatag kanato nga di gyud ma-explain, di gyud masaysay sa atoa nga yano nga panghuna-huna. It is only God who could pwede nga makapasabot sa atoa mahitungod ni ining gasa. So this morning atong paminawon karon unsa ang rason ngano nga kini nga gasa gitawag man nga indescribable. Dili gyud masaysay, dili unexplainable nga gift, no? So ato karon nga tan-awon ang upat, no? There are 4 reasons why this gift is called an indescribable gift. Praise God. But before that, ihatag ko sa nako ang historical background or the background of this passage. Now, in 2 Corinthians chapter 9, Paul at first is writing about human gift. Ang nagasugod kini nga text sa paghatag yod, kanang literal nga paghatag og gasa or hinabang ngadto sa mga kabus nga mga Kristohanon sa Jerusalem. Because at that time, nakaranas ng matinding kahirapan yung mga Christians doon sa Jerusalem. So, si Paul, he challenged the members of the Corinthian church to give as a help for the brethren in Jerusalem. So he commends them for their eagerness to help and reminds them that those who sow sparingly will also reap sparingly. But those who sow generously will reap generously. Then, after that, he shifts his attention from human gifts to God's gift, sending Jesus to earth for us. And he cannot find a words to describe that. Wag yun siya makakita, wala siyang nakita na word na makadescribe with this gift. Kaya, ang sinabi niya, thank be to God for this indescribable gift. So wala siyang masabi. Hindi niya ma-explain kung anong klaseng gift ito na ibinigay ng Diyos sa atin. That's why he said, thanks be to God for this indescribable gift. So, at least there are 4 reasons why this gift is called indescribable. The first reason, because of His nature. Because of His nature. I believe that Paul calls Jesus indescribable because of His nature. Now, bakit? Ano ba ang nature ng Panginoon na
hindi kayang i-explain, no, ng isang tao. So, according to Matthew, so yung preaching ko nung Sunday, that ito ang prophecy na may ipapanganak na bata to be born of a virgin. No? To be born of a virgin. Hindi nga ma-explain yan. Paano mangyari na isang virgin tapos manganak? So sabi ko nga, last Sunday, na mahirap explain ito kasi paano kaya? Paano ito nangyari na isang virgin na pwede palang manganak? There is no contact between husband and wife or isang babae at isang lalaki. Walang ovulation na nangyari of the sperm cell and the egg cell. So, di ba, manganak lang ang babae kung doon ay sexual contact sa babae o lalaki. Amen ba? Pero sa nangyari kay Mary, wala. Wala yan. Even science, ang science hindi maka-explain with that. Nga, mabuntis ang usa ka babae nga walay lalaki nga nang hilabot. Okay, meron tayong tinatawag na yung artificial insemination, but still yung semilya galing pa rin sa lalaki. Hindi ba? Pero itong kay Mary, walang sperm cell na galing sa isang lalaki. Because sabi ng Bible, it is conceived by the Holy Spirit. Amen? So, yun ang isang isang dahilan kung bakit it is indescribable ang kanyang nature. No? A baby born in a virgin. Born of a virgin. So, siya lang. No? Siya lang. In the history of the world, siya lang. Si Jesus lang ang nag-iisang ganun ang nangyari. No? Ipinanganak siya sa isang birhen. Amen? And then, paano natin i-describe yung sinasabi sa Bible that Jesus Christ is fully God and fully man? Fully God and fully man. Totoong Diyos at totoong tao. Don't you know nga, because of this theology, of this teaching, marami ang yung mga naglabasan na mga cults, even during the 4th century. Because of this, no? Hindi nila ma-explain bakit paano nangyari yung fully, si Jesus is fully man and fully God. Okay. Pero, brothers and sisters, as we know, that si Jesus ay may dalawang nature. He is God and He is also man. Iyon ang hindi maintindihan ng mga cults na hindi naniniwala na si Jesus ay tao. Ay Diyos. Amen? So don't you know that during the 4th century period of the church history, meron ng mga controversy, meron ng mga heretics na naglilipana noon. So isa na yung Arianism, Apollinarism, and also meron ding tinatawag na
Pelagians or the Pelagianism. So, itong mga grupo na ito, hindi nila naintindihan na si Jesus is fully God and fully man. So, yung kang Arios, yung Arianism, yun nga, sa kanila, si Jesus ay man. Is only man. And He is not God. So, may mga remnant sila ngayon, even in the Philippines. So, yung mga grupo na hindi naniniwala na si Jesus ay God, galing doon kay Arios. Sa Arianism yan. Okay, so, that's why it is indescribable ang kanyang nature. Kaya, nung year 451 AD, the greatest theological minds of the time came together and tried to describe Jesus. So, meron silang tinatawag na council meeting, no, doon sa Chalcedon. Then, ito ang kanilang explanation about God or about Jesus. Sabi nila, perfect in Godhead and also perfect in manhood. Yun na nga, fully God and fully man. Truly man of a reasonable, rational soul and body, consubstantial, co-essential with the Father according to the manhood. In all things like unto us without sin, begotten before all ages of the Father according to the Godhead, and in these latter times for us and for our salvation, born of the Virgin Mary and of the Mother of God, according to the manhood, one and the same Christ, Son, Lord, only begotten to be acknowledged in two natures. That is why we believe that Jesus has two nature. He is perfect man and perfect God. Amen. So, dili na nato lisod-lisoron pa pagpasabot ang atong huna-huna. Dawato nato nga kini tinuod gyud nga ang atong Ginoong Jesucristo ang duna gyud duha ka kinaiya. He is fully God and fully man. Amen. Kay kung dili siya God, He cannot be our Savior. Kung tao lang siya, then dili siya mahimo nato nga perfect nga Savior tungod ka ang gikinahanglan nga kining offering para sa kapasayloan sa atong sala kadto mangyong walay sala bisag gamay. So kung tao si Jesus, tao lang nga pariha nato, dili siya mahimo nga magiging offering. Amen? So, that's why lisod kayo nga describe ang iyahang nature. But today, we know that Jesus Christ has two nature. He is God and also He is man. Amen? Kaya kung Diyos lang siya, di siya mahimo nga sacrifice. Tungod kay ang Diyos walay kamatayon. Amen ba? Bisan pag unsaon siya paglansang sa cross, unsaon siya sa pagkulata, di gud siya mamatay kay Diyos man. Pero ang Biblia nang ingon nga siya tao usab. Pero hindi siya tao lamang, kundi siya ay Diyos rin. Amen? Praise God. So, Jesus, the God's gift, is indescribable because of His nature. And number two, because of His purpose in coming to earth. Because of His purpose in coming to earth. Now, ano ba talaga ang purpose ng Panginoon in coming to earth? So according to Luke chapter 19 verse 10, He came to save and to save that which was lost. Mao na ang purpose sa pag-anhi ni Jesus. Mianhi siya aron sa pagluwas, aron sa pagpangita
og pagluwas ni adtong nangawala. Pagpangita og pagluwas ni adtong nangawala. Praise God, to save us. That's the ultimate purpose of Christ. Kung bakit siya pumunta dito sa mundo. To save us. Lisod kayo nga sabton sa ato ang ayano nga panghuna-huna. Ngano nga, ingon man ana ang sakripisyo nga buhaton sa usa ka Dios ngadto sa mga tao nga wala gani magtagad kaniya. Amen ba? For us, pwede siguro ta nga magiging martyr ngadto sa mga tao nga atong gilab pagayo. Amen ba? Pero di gyud ta mosugot nga mahimo tang martyr ngadto sa mga tao nga walay connection sa to, wala bitaw naghimo og maayo nato. Pero kay Jesus, according to the Bible, nianhi siya alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao. Amen. Tanan. All of us. No? Mga maayo ug mga dautan. No? Mga masama. At pati na yung mga mabuti. Lahat tayo. No? Gipakamatyan sa ato ang Diyos. Nahimo siyang sakripisyo para sa tanan. Amen. Di ba lisod gayo ipasabot na ngano nga ingon ni ana ang ato ang Dios. No? Nga namatay siya tungod nato ug kana mo iyang purpose pag-anhi sa kalibutan. Praise the Lord. Now, moadto tas ikatulo. So, diri ato ning ipasabot pag-ayo, the number 3 reason, because of the grace by which Jesus is given. Because of the grace by which Jesus is given. Now, I believe nga ang matag usa sa atoa kana bitong ganahan gyud ta nga mohatag og gift niadtong mga tawo nga atong gilab. Amen ba? Niadtong mga tawo nga kanabong naglab pod sa atoa. Pero dili ta ganahan nga mohatag sa mga tawo nga kana bitong awayon ta kanunay, no? Libakon ta kanunay. Kontrahon ta kanunay bisag wala tay gihimo nga daotan. Di gyud taganahan nga muhatag ana. Pero mga igsoon, ang atong Ginoo iba. Naghingapin ang iyaha nga grasya. No, naghingapin ang grasya, ang kaluoy. Kanang grace is, ang meaning sa grace is the unmerited favor of God. Kanabang nahigugma siya, naluoy siya, bisan niadtong mga tao nga dili gyud unta angay nga tagaan og kaluoy tungod kay dautan. Amen. So ingon ni ana ang gugma sa ato ang Ginoo. Ingon ni ana ang atong Dios, mga igsoon. No, because of the grace by which Jesus is given. No, gihatag niya ang iyang kaugalingon tungod sa naghingapin nga kaluoy, naghingapin nga grasya sa Dios diri kanato. Praise God. Og wa gilain nga tao nga makahimo ni ana sa tibuok kalibutan. It is only Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. So, kanang grace nga gi-extend sa ato ang Dios diri kanato is indescribable. Dili gyud kini siya masaysay. Di gyud nato matugkad pag-ayo ngano unsa gyud kadako ang gugma sa Dios. Ngano nga gigrasyahan man ta niya bisag di gyud ta angay nga grasyahan. That's why ingon ang Bible nga He died for us.
Even ni adtong time nga kita makasasala pa. No? Even the time nga we are sinners. So kabaliktaran sa ato ang kinaiya. Yes, pwede tang magiging martyr. Pwede nato ibuhis ang atong kaugalingon tungod kay sa tao o sa mga tao nga atong gihigugma. Pero dili ta makahimo sa pagbuhis sa atong kaugalingon ngadto sa kamatayon sa mga tao nga wala gyud mahigugma nato. Pero ang atong Ginoo, Jesus Christ, no, naghingapin ang iyang grasya. Amen. Amen. That's why, brothers and sisters in the Lord, because of that, no, kanang wala tay lain nga buhaton is that to give thanks to the Lord. Amen? That's why St. Paul ingon siya, but thanks be to God for His indescribable gift. Hallelujah. Praise God. So dili na nato tagaan pa o kanang kalibog ang atong panguna-una. Kundili dawato nato ang gasa sa Dios, ang grasya sa Dios, unya punon nato ang atong kasing-kasing sa pasalamat tungod ni anang grasyahan nga atong nadawat. Amen. Praise God. Patagaan po nato pakpak ang atong Ginoo. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So tungod ni anang nga grasya. Praise God. So kung wala pa siguro ang Dios ni ana nga feeling sa ato, kana nga grace nga gihatag sa atua, wala tay salvation until now. Kasi in the first place, sa sinugdanan ang plano sa Ginoo is that ang iyahang kaugalingon nga katawhan mauray iyahang luwason. That's why ingon ang John, He came for His own. But what happened? His own received Him not. Miani siya para sa iyang kaugalingon nga katawhan. It is Israel, the Jew, the Jewish people. But they rejected Him. That is why, ingon siya sa 1 John 1:12, but as many as receive Him, to them give He the power to become the Son of God. Hallelujah! So, tungod sa rejection nga gihimo sa mga Jewish people, ang grace sa ato ang Ginoo iyang gipaabot ngadto kanato nga mga Gentiles. That's why sama kay Paul, dapat ang atong kasing-kasing mapasalamaton pagayo for that indescribable gift nga gi-extend sa ato ang Dios diri kanaton tanan. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord God. So, church, so sabi niya, God gives a gift not because He feels obligated to give a gift, but because His love is so overwhelming. It's a gift of grace. Gasa sa grasya. Wala siya mohatag og gift sa ato tungod kay kita ni hatag kaniya o gasa. Wa siya mohatag kanato og grasya tungod kay kita maayo nga mga tao. Tungod kay kita nag-alagad kanya, nag-worship kanya, wala. Mga igsoon, tungod kay namatay si Jesus na atong time, nga kita nga mga tao sa kalibutan, anaa pa sa pagpakasala. Amen? We are all sinners at that time when Jesus Christ died on the cross. Praise God. So, no words adequate enough to describe God's grace towards us in Jesus. That's why it is indescribable. No words adequate enough to describe God's grace towards us in Jesus. Hallelujah. Now let's go to number 4. Because of His effect on us. Tungod sa iyang epekto diha kanato. No? Of course, ang gift nga gihatag sa Dios sa atua is Jesus Christ, our Savior. Now, dunay epekto ang atong Ginoo sa ato ang kinabuhi.
Praise God. Now, what happens when I receive God's gift? Unsa may tabo kung atong i-receive ang gasa sa Dios. Brothers and sisters, mao kini ang mga epekto sa atoa nga kinabuhi when we receive Jesus Christ. The first effect is that we are forgiven of our sins. No? The first effect of Jesus coming into our life and our obedience to Him is that we are forgiven of our sins. We are forgiven of our sins. And you know what? Kitang mga tao, kung na ay makasala nato, bisang ganing nagka-reconcile na, maingon pag, yes, gipasaylo ta ka, pero dili gyud nako kalimtan ng imong nahimo. Hindi ko malilimutan yung ginawa mo. You are forgiven, pero hindi ko malilimutan yung ginawa mo. Pero iba ang sa Panginoon, mga kapatid. Ang sa Panginoon is that if we are forgiven, God forgets them all. Amen? Will not be remember them and buries them as deep as the sea. Kalimtan na niya. No, sa diha nga kita mapasaylo, di na naon pa sa Dios. Di na niya paghinumduman. Ang buhaton sa Dios is that iya na kini nga kalimtan o iya na kini nga ilubong no sama kalalom sa dagat. Hallelujah. Praise God. So, that is why kita nga mga Kristohanon dapat ingon usab ni ana ang atoa nga buhaton ngadto sa mga tao nga atong na nakaaway kaniadto, wala na nang maingon ta nga gipasaylo ta na ka, pero hindi ko malilimutan yung ginawa mo. Kan tinuod, wala gyud na nimo mapasaylo. Amen? Yes, tinuod na, gamay nga bikil, away na pod. Tamna na pud kawayan. Hantod nga buhi ang kawayan. No, dili gyud mawala ang imuhang kasuko o ang imong kahiubos ngadto kaniya. So mga igsoon, forgive and forget. Yes. Okay, number 2, nga epekto, when I accept Jesus Christ, I am adopted into His family and I am guaranteed citizenship in His kingdom. So, kung gidawat nato si Jesus, ingon nga mo ang gasa sa Dios para nato, kita nahimo na nga adopted. Adopted nga anak diha sa iyahang pamilya. Amen. Praise God. In our law, dito sa Pilipinas karon, ang adopted nga anak, equal na ang iyaha nga share. Pariha na sa mga legal nga mga anak. Dili para sa una nga katungara, pero karon pariha na. So brothers and sisters in the Lord, kung unsa ang napanunod ni Jesus Christ, nga mao'y iyahang legal gyud nga anak, maato usab ka na nga mapanunod. Amen! Hallelujah! Unsa ang iya sa Ginoong Hesus ato usab. That's why ingon siya, we are joint heirs of God, of Jesus. No? Unsay na-inherit ni Jesus, na-inherit usab nato. Tungod kay nahimo ta nga adopted sons and daughters sa ato ang Dios. Amen. And not only that, we are guaranteed citizenship in His kingdom. So nahimo na ta nga citizens sa langit. Amen ba? Our citizens, spiritual citizenship is not in this earth. Naata nagpuyo diri pero dili kini may ato ang dili kini may atong puloy-anan hangtod sa hangtod sumala sa Bible. No? Ingon ang Biblia nga kita we are just as sojourners in this earth. O duna kita'y puloy-anan nga giandam sa Dios, dili dire kun dili didto sa langit. Amen!
Hallelujah! Praise be the name of the Lord Jesus Christ. Praise God. So, sa mga kapatiran na nangarkila lang og balay, ayaw na mo pagpalit og balay. Kasi meron tayong mansion doon sa langit. Amen. Hallelujah. Praise God. So, kung nahirapan tayo na bumili ng ating bahay, house and lot, huwag na lang natin intindihin yan. No? Just focus on your service to God, no? And then, pag-abot sa to ang Ginoo, doon na siya giandam nga dapit alang kanato dito sa langit. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, kasi gigarantiyahan na niya nga kita mahimo nga citizens dito sa iyang gingharian. Hallelujah, glory to God. Praise be the name of the Lord Jesus. And then number 3, when we accept Jesus Christ, we receive the gift of His Holy Spirit to live within me. No? Kung gidawat nato si Jesus, ato sang nadawat ang gasa sa iyang Espiritu Santo nga nagpuyo diri kanato. Amen? So the moment nga atong gi-receive si Jesus Christ, gisilyuhan na pud kita sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nagapuyo na sa ato ang kinabuhi. Now, unsa epekto sa mga Kristohanon kansang Espiritu Santo naa na siyang kinabuhi? Brothers and sisters, na ang effect. No? He will what? He will guide us. He will counsel us. He will be our counselor. He will protect us. And He will empower us. Hallelujah! Praise God! So, mao kana ang mga butang pagahimuon sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. He will guide us into all truth. No? Giyahon ta niya sa tanan nga kamatuoran. Siya ang magiging counselor nato. Siya ang atong mananambag. And also siya ang atong protector. Sa ato ang kinabuhi, and most of all, siya ang muhatag kanato og power in serving the Lord. Hallelujah. That's why in Acts 1:8 it says, "And you shall receive power after that the Holy Ghost shall come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the outermost part of the earth." Hallelujah. Praise God. So diha sa soul winning, sa evangelism, gikinahanglan gyud nato ang power nga gikan sa balaan nga espiritu. Hallelujah. Because siya mo'y muhatag ka natong boldness. Siya ang mo empower ka nato nga magiging bolta nga mo share sa gospel ngadto sa mga tao. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. And then ang ikaapat na effect sa life natin pag ang is that if we receive Christ, we are given His peace. We are given His peace. Not the peace of the world, but the peace that passes all understanding. Peace that allows us to cope with everyday situation. Peace that allows us to look beyond the smog and smog of our world to see the great pure air of Almighty God in heaven. Praise God. Don't you know that sa mundong ito, hindi natin makakamtan yung totoong peace. Wala gyud. No? Sabi nila, ang Davao daw is the most peaceable place to live in. Pero meron ding mga patayan dito. Hindi totoo na mayroong 100% na peace sa lugar na ito. But for those whose life has the Holy Spirit or Jesus Christ in our lives, nagkaroon tayo ng totoo na peace. Amen. Hallelujah. Nagkaroon tayo ng totoo na peace. Praise God. Kahit merong bumbahan dyan, merong gera, but still, pag nasa
sa heart natin si Jesus, magkaroon tayo ng totoong peace. Amen. Hallelujah. Praise God. Kahit mayroon tayong maraming problema tayo sa buhay, may maraming circumstansya, no, na maranasan natin, but still, magkaroon tayo ng peace because the Prince of Peace is in our hearts. Amen? Ha? Ang prinsipe sa kalinaw na ata sa ato ang sulod. So how comes nga dili ta magkaroon og tinuod nga kalinaw kay ang prinsipe sa kalinaw naaman inside sa ato ang kasing-kasing. Amen? Hallelujah. Praise God. So, grabe kayo nga blessings ang atong nadawat. Mga epekto diha sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi when Jesus naa sa atoa. And then the last, because of Jesus, my mansion in heaven is paid for. A dwelling place that will last for all eternity. And that's indescribable too. Amen. Because of Jesus, our mansion in heaven is paid for. Hallelujah. So don't you know nga doon na nay mansion nga giandam sa Dios kanato didto sa langit. Amen. Walay kwarta nga na-involved. Wala ta nagpadala didto og thousands nga pira para ipabuhat sa ato ang balay didto sa langit. Hallelujah. Si Jesus mo'y nag-back up ni anang tanan. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord Jesus. No, gihimuan ta niya. That's why basahin nga natin yung sa John chapter 14, verse 1 and 2. Yan, napakagandang passage yan. John 14, verse 1 and 2. Okay, itong sabi ng Panginoon, siya mismo ang nagsabi ng words na ito. So, doon sa kanyang mga disciples, at ito rin ang kanyang sinasabi sa atin ngayon. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. So, rooms ang sa NIV, pero sa King James, mansion. No, there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And then verse 3, sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You see, kanindot nga promise sa ato ang Ginoo. Ingon siya nga, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok. Salig kamo sa Dios, salig usab kamo kanako, kay sa balay sa akong amahan, dunay daghan nga mga lawak. Ingon siya, kung dili pa ni Tinoo, dili unta kumuadto aron pag-prepare og lugar alang kaninyo. And then sabi niya, kung makaandam na ko dapit alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Then ingon siya, og mag-uban, no? Sabi niya nga, og aron nga kung bisan asa ako, atua usab kamo. Hallelujah. Praise God. So, do you believe nga si Jesus hapit na nga mubalik? Amen? Ha? Naniniwala ba kayo na malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Yes, iyon ang kanyang promise. No? Pag nakaprepare na daw siya doon, babalik siya at kukunin tayo. So that where He is, there will be also. There we will be also. Hallelujah. Glory to God. Praise be the name of the Lord Jesus. So, church, I guess,
That's what we need to do at Christmas time. Kasi Christmas time ngayon, no, ang dapat nating gawin is to fall on our knees and thank God for His indescribable gift. Di na nato questionon ang Ginoo. Kung naaman tayo masabtan, di na lang nato questionon ang Ginoo. Ang atong buhaton is that, ato na lang i-bend ang atong mga tuhod o magpasalamat kita sa Dios tungod ni anang dili masaysay nga gasa sa Ginoo nga iyang gihatag na diha kanato. Amen. Hallelujah. Praise God. So for conclusion, brothers and sisters, so may ginawa akong conclusion da. In the fullness of time, God sent His only begotten Son as a baby. Indescribable. But the good news is that you don't have to be able to describe Him to accept Him. You just have to be warmed and changed by Him. So make your journey to the manger with the shepherd. Take Him into your heart and accept God's indescribable gift for you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, taga nato og pakpak ang atong Ginoo. Hallelujah. Glory to God. So there's no need to explain more. Hallelujah. Ang atong pagabuhaton is that just have to be warned and changed by Him. Tugutan nato nga mabati nato ang gugma sa Dios o magpausab ta diha kaniya. And then atong imon yung atong journey to the manger with the shepherd. So, ato siya nga ibutang diha sa atong kasing-kasing and accept God's indescribable gift for you. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba naman tayo kanta, indescribable? Na-memorize ninyo na? Okay, so wala. Dili sila ready ang nga kanta.